Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Naniniwala ako sa kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Yung gagawa at gagawa talaga ng paraan ng mundo para singilin ng isang tao sa kanyang nagawang kasalanan. Kahit pa sa mga pagkakataong hindi may paliwanag ang dahilan. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Errol. Nais kong ibahagi ang aking kwento sa mga masugid na listeners. Isa itong nakakakilabot na karanasan na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Ako ay isang security guard sa isang bangko. Mayroon akong ka-live-in partner noon at ang pangalan niya ay si Miona. Isang taong kami nagsama sa isang maliit na apartment na inuupahan namin. Hindi man ganun kaganda ang lugar pero sapat na yon para sa aming dalawa. Siya ay isang data analyst sa isang call center sa Ortigas. Graveyard shift ang trabaho niya kaya bihira kaming magkita. Kapag pauwi ako mula sa mahabang oras ng pagbabantay sa bangko, siya naman ay nakaalis na papasok sa trabaho niya. Ganoon na naging takbo ng aming relasyon. Pero sa kabila ng lahat ay nanatili akong tapat at naniniwala na kahit na ganoon ang sitwasyon namin ay ayos lang. Mahal na mahal ko si Miona at alam kong mahal din niya ako. Isang gabi habang ako ay nakahiga sa kama, pagod mula sa maghapong trabaho, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig na bumalot sa buong kwarto. Napansin ko na hindi naman nakabukas ang aircon at mahina lang ang ikot ng electric fan, kaya imposibleng lumamig ng ganoon. Nagsimulang magtindigan ng balahibo ko dahil parang may presensyang hindi ko maipaliwanag. Bumangon ako mula sa kama para lumabas ng kwarto. Ngunit pagbukas ko ng pinto, bumungad sa harapan ko ang isang babae na nakakakilabot ang itsura. Naaagnas ang muka niya. Parang humihiwalay na ang laman mula sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga mata ay nakaluwa na. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Halos lumawit na ang kanyang dila. Ang amoy ng kanyang nabubulok na katawan ay umaalingasaw. Nanginig ang mga tuhod ko at ang katawan ko ay nanigas na sa takot. Hindi ko magawang makagalaw. Nakatayo lang ako, nakatitig sa nakakatakot na nilalang na nasa harapan ko. At nang magbukas ang bibig ng babae, nagsalita siya sa tinig na mababa, mabigat at punong-puno ng puot. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ko. Ang bawat pagbigkas niya sa pangalan ko ay parang dumidiin sa aking dibdib. Hindi ko kilala ang babaeng yun, pero parang alam na alam niya ang lahat tungkol sa akin. Nakapangingilabot ang boses niya na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan ko. Sinubukan kong tumakbo, ngunit parang may mabigat na bagay na pumipigil sa akin na makaalis sa kwarto. Parang may kung anong kapangyarihan na ginagamit ang naaagnas na babae para hindi ako makagalaw. Wala na akong ibang nagawa kundi ang sumigaw na lamang. Tulong! Tulungan niyo ako! Paulit-ulit akong sumisigaw ng malakas hanggang sa nasa harapan ko na ang naaagnas na babae at nararamdaman ko ang malamig niyang kamay na humawak sa aking leeg. Madiin ng paghawak niya na bumakat na sa leeg ko ang matatalim niyang mga kuko. Diyos ko, sinasakal niya ako. Hindi na ako makahinga sa higpit ng pagkakasakal niya sa leeg ko. Mas lalo akong natakot nang makita kong lumabas sa naaagnas niyang muka ang mga uod na sinlaki ng hintuturo at isa-isang bumagsak sa mukha ko. Nakakadiri
Gumapang ang mga uod papunta sa aking mga mata at sa aking tenga. Akala ko ay katapusan ko na, ngunit bigla akong nagising. Pawis na pawis at naghahabol ng hininga. Binangungot ako. Akala ko totoo na. Nananaginip lang pala ako. Nang tignan ko ang orasan ay 8:00 na ng umaga. Nang biglang bumukas ang pinto, naggulat ako at bala ko pang sumigaw. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko na makita ko si Miona. Dumating na siya galing sa trabaho. Diyos ko, akala ko yun na agnas na babae na naman ang pumasok. Nakakunutan noon niya na nagtanong sa akin kung bakit ako mukhang takot na takot at parang nakakita ko ng multo. Nakita ko sa mukha niya ang pag-aalala, kaya sinabi ko sa kanya na binangungot ako. Hindi ko na idinetalya pa sa kanya kung ano ang napaginipan ko dahil hindi naman siya maniniwala kapag sinabi ko. Hindi kasi naniniwala sa mga multo si Miona, kaya siguradong pagtatawanan niya lang ako kapag sinabi kong multo ng babaeng naaagnas ang nasa bangungot ko. Sinabi ko na lang sa kanya na ang bangungot ko ay tumatakbo ako at hinahabol ako ng mga mababangis na aso. Sinabihan niya ako na baka sobra lang akong pagod at stress sa trabaho, kaya kung ano-ano na lang ang napapaginipan ko. Saglit siyang nagpaalam na lalabas ng kwarto para ikuha ako ng tubig. Sa paglabas niya ay bumangon na ako sa kama. Nang tignan ko ang sarili ko sa salamin, muli na namang gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang makita ko ang isang itim na anino na nasa aking likuran. Pinagpawisan na naman ako ng malapot. Bakit may anino sa likuran ko? Ilakasan ko ang loob ko at pilit akong humarap sa likuran. Pero pagtingin ko'y biglang nawala ang anino. Sa sobrang takot ko ay nagmamadali akong lumabas sa kwarto at pumunta sa kusina. Nakita ko ni Miona na kinakabahan at takot na takot. Nakasimangot siya at tinanong ako kung ano na naman ang nangyari sa akin at takot na takot ako. Nagdahilan ako. Hindi ko dapat ipalata sa kanya na may kakaibang nangyayari. Sinabi ko na hindi ko lang makalimutan ang napaginipan ko. Baka kasi magkatotoo yun na paglabas ko ng apartment ay habulin nga ako ng mga aso at sakmalin ako. May phobia pa naman ako sa aso dahil nakagat na ako ng aso nung bata pa ako. Kaya nga hanggang ngayon malaki pa rin ang takot ko sa mga aso. Niyakap ako ni Miona at pinakalma. Ang sabi niya ay panaginip lang yun at malayong mangyayari sa totoong buhay. Ang ginawa niya ay pinaganda ako ng almusal para sabay kaming kumain. Kalimutan ko na raw ang napaginipan ko dahil kabaliktaran daw yun na maaaring mangyari sa akin. Baka raw may dumating na swerte o hindi kaya ay magandang oportunidad sa akin kaya wag na akong mag-alala at matakot. Tama nga naman si Miona. Baka napapraning lang ako. Marami akong iniisip kaya kung ano-ano na ang nakikita at napapaginipan ko. Abala rin kasi ako sa pagpaplano para sa aming kasal. Kaya bukod sa pagiging sekyu ay tumatanggap din ako ng ekstra na trabaho para mabilis na makaipon. Marunong din ako magkumpuni ng mga sirang appliances at gadgets na ginagawa ko tuwing day off ako. Sa sinabi sa akin ni Miona ay saglit kong nakalimutan ang nakita kong anino sa kwarto at ang naaagnas na babae sa panaginip ko. Kinagabihan pag-uwi ko sa trabaho, agad akong humiga sa sofa. Sobrang pagod na pagod ako mula sa mahabang biyahe pa uwi. Hindi ko na naabutan si Miona sa apartment. Nag-text siya sa akin na kakaalis niya lang at papasok na siya sa trabaho. Nakakaramdam na ako ng antok nang biglang may narinig akong malakas na pagaspas na mga pakpak. Ano yun? Parang malaking ibon. Laking gulat ko nang biglang pumasok ang isang malaking uwak sa bukas na bintana.
kasabay ng malamig na hangin na tila nanunuot sa kalamnan ko. Teka, saan galing ang ibon na ito? Tumingin ito sa akin. Nanlilisik ang mga mapupulang mata nito na para bang binabasa ang bawat laman ng utak ko. Ramdam ko ang malamig na pawis sa aking batok at likod habang unti-unting bumibigat ang bawat paghinga ko. Nakakatakot ang malaking ibon na yun. Parang gusto akong lapain ng buhay. Gusto kong bumangon mula sa sofa para tumakbo. Gusto kong makatakas sa ibon na yun na mistulang isang demonyo sa anyo ng isang uwak. Subalit hindi ko magawa. Para na naman akong napako sa aking kinalalagyan. Ang buong katawan ko ay parang tumangging sumunod sa utos ng isip ko. Manhid ang bawat hibla ng aking laman at sa isip ko'y sumisigaw na ako sa takot. Habang unti-unting lumalapit sa akin ng uwak, naririnig ko ang bawat yapak ng kanyang mga maliliit na paa. Napansin ko rin ang kanyang malaki at matigas na tuka. Matulis ito na tila bakal at habang papalapit siya, ramdam ko na ang bawat pagtusok ng kanyang pagtitig sa akin at parabang tinutulak ako sa kamatayan. Sinubukan kong igalaw ang mga kamay at paa ko pero tila mga bato na ang mga ito. Manhid at wala na akong kontrol. Paano ko makakatakas? Pero bago pa man ako makahanap ng sagot, napakabilis ng pangyayari. Inatake na ako ng uwak. Napasigaw ako sa sakit. Ang unang pagtuka ng uwak sa aking braso ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa aking laman. Sumunod pa ang sunod-sunod na pagtuka. Para na akong tinatadtad. Bawat pag-atake niya ay tila nagiiwan ng malalalim na sugat. Bawat pagtuka niya ay nagdadala ng matinding sakit. Parang binabalatan ako ng buhay. Wala akong magawa kundi ang magsisigaw sa sakit. Ngunit tila walang nakakarinig sa akin. Nakita kong lumalabas na ang dugo sa mga sugat ko pero hindi pa siya nakontento sa kanyang pag-atake. Ibinuka niya ang kanyang malalaking pakpak at bigla niyang dinagit ang katawan ko gamit ang kanyang mga kuko. Habol hininga ako, sumigaw para humingi ng tulong. Pero walang nakakarinig sa akin. Wala ring nakakakita sa ginagawang pag-atake sa akin ng uwak. Bakit parang walang mga tao sa paligid? Maaga pa, dapat may mga tao pa sa kalsada. Pagkatapos niya akong iwasiwas sa ere, ay bigla niya akong hinulog sa lupa. Napaigik ako sa takot. Mabilis akong bumagsak sa lupa. Narinig ko pa ang malutong na lagutok ng aking mga buto. Para akong basong bumagsak at nabasag. Sumuka ako ng dugo mula sa matinding sakit na nararamdaman ko sa bawat sulok ng aking katawan. Nakahiga akong duguan at naghihingalo. Halos wala na akong natitirang lakas. Nang marinig ko ulit ang mga pagaspas ng pakpak, bumalik ang uwak. Nakahanda na naman para muli akong lapain. Pero bago pa siya tuluyang makalapit sa akin, sa isang iglap, nagising ako. Nagising akong humahangos at nanginginig ang buong katawan. Nahulog pala ako mula sa sofa at natagpuan ang sarili ko sa lapag. Napagtanto ko na ang lahat ng yon ay bangungot na naman. Isa na namang masamang panaginip. Bumangon ako na hingal at pawis na pawis. Akala ko ay totoong nangyari na inaatake na ako ng uwak. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita kong umaga na pala. Sa pagkilos ko nararamdaman kong may mahapdi sa katawan ko pero hindi ko agad pinansin. Baka dahil lang sa pagkahulog ko sa lapag. Hindi nagtagal ay dumating na si Miona galing sa trabaho. Naabutan na naman niya ako na pawisan at hinahapo. Tinanong niya ako kung bakit hingal at takot na naman ako. Binangungot na naman daw ba ako? Sa puntong yun ay ayoko na magsinungaling sa kanya.
Sinabi ko sa kanya kung ano talaga ang napaginipan ko. Sinabi ko na inatake ako ng malaking uwak na parang halimaw. Pagkatapos ay pinagtutuka ako at dinagit na parang daga palabas ng bintana at hinihulog ako sa lupa. Pero tulad ng sinabi niya nung una akong nanaginip, huwag ko raw pansinin ng bangungot na yon dahil kabaliktaran daw yon na mangyayari sa akin. Huwag ko raw masyadong isipin ng mga napapaginipan kong masama dahil hindi naman daw yun magkakatotoo. Pero bigla siyang napasigaw nang may mapansin siya sa likuran ko. Bakit daw may bahid ng dugo ang likod ko? Hinubad ko ang suot kong kulay puting t-shirt at tinignan ng likod ko sa salamin. At laking gulat namin na makitang ang buong likod ko ay punong-puno ng sugat. May malalalim, may mabababaw. Tila mga marka ng matulis na bagay. Kaya pala nakakaramdam ako ng may mahapdi sa katawan ko. Pero saan galing ang mga sugat na yun? Bumalik sa isip ko ang bangungot, ang malalaking pakpak ng uwak, ang matulis niyang tuka na walang habas na tumatama sa katawan ko. Pero paano? Panaginip lang yun. Imposibleng totoo yun. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na imposible yun. Pero eto na. Kitang-kita ko ang totoong mga sugat. Mahapdi, masakit. Hindi ito ilusyon. Totoo na ito. Nanlaki ang mga mata niya at sinabing bakit may mga sugat ang likod ko. Anong nangyari? Hindi ko rin alam ang sagot. Paanong mula sa bangungot na yon ay narito ngayon ang mga sugat sa likod ko? Tila isang malaking misteryo. Sinabi ko sa kanya na ang uwak na umatake sa panaginip ko ay parang hindi panaginip. Parang totoong nangyari pero hindi ko alam kung paano. Napatigil si Miona. Kita sa mukha niya na hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Umiling siya ng paulit-ulit. Paano raw mangyayari yun? Paano ko atakihin ng isang uwak? Wala naman daw uwak dito sa syudad. Panaginip ko lang daw yun at imposibleng mangyari. Baka nakagat lang daw ako ng kung ano o baka nasugatan lang daw ako sa likod nang hindi ko napansin. Pero ipinatingin ko sa kanya na mabuti ang mga sugat ko. Sinabi ko na ang mga sugat ay parang tinadtad ng tuka. Kahit saan ko tignan, hindi yun normal. Hindi yun kagat ng kung anuman. Hindi nakapagsalita si Miona. Pero halata pa rin sa kanya na hindi pa rin kumbinsido. Ang hinala niya ay baka raw nakukulam na ako. Tinanong niya ako kung may nakaaway daw ba ako o nakasamaan ng loob. Ang sabi ko ay wala. Tsaka hindi naman ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Kung si Miona ay naniniwala sa mga kulam, ako hindi. Kaya nung niyaya niya akong magpatingin sa albularyo ay tumanggi ako. Kalokohan ng mga kulam-kulam na yan. Iba ang may kagagawan ng mga sugat ko at hindi ito dahil sa kulam. Nilapitan niya ako at muling tinignan ng mga sugat ko. Sinabi niya na kung ayaw kong magpatingin sa albularyo ay baka kailangan namin magpunta sa ospital para matignan ng doktor ang mga sugat ko. Para malaman na rin namin kung saan ba talaga nanggaling ang mga yun. Pagdating namin sa ospital ay sinabi ng doktor na may insekto lang daw na kumagat sa likod ko. Hindi niya lang matiyak kung anong insekto yon pero ang sabi pa niya ay mabilis lang naman daw itong gagaling. Sa narinig namin ay pareho kaming nakahinga ng maluwag. Nawala ang kaba namin. Ibig sabihin, hindi totoong uwak ang may kagagawan ng mga sugat ko sa likod. Panaginip lang talaga ang nangyari sa akin. Matatahimik na kami. Para makalimutan namin na nangyari, niyaya ko si Miona na lumabas kami. Dahil weekend at pareho naman kaming day off sa trabaho, naisip ko na magpunta kami sa mall para mamasyal at kumain. Gusto kong makapag-relax naman kami. At saka matagal na rin kaming hindi nakakalabas na magkasama dahil pareho kaming busy sa trabaho. Sulitin natin ang araw na ito, darling. Para makalimutan natin ang mga bad vibes.
Habang naglalakad kami sa mall ay may napansin akong isang babae sa likuran namin na kanina pa sunod ng sunod. Nang pagmasdan ko siya, bigla akong kinabahan dahil sa kakaiba ang itsura at kilos niya. Mahaba ang kanyang buhok, nakasuot siya ng kulay puti at mahabang damit. Natatakluban na mahaba niyang buhok ang kanyang muka kaya hindi ko ito makita. Nang sabihin ko kay Miona na may misteryosong babae na sumusunod sa amin, ay nakaramdam din siya ng kaba at takot. Sinabi niya kung bakit kami sinusundan ng babae. Malakas ang kutob niya na ang babaeng sumusunod sa amin ay baliw at natatakot siya na baka bigla na lang kaming atakihin. Nanginginig na ang boses niya at mahigpit na kumapit sa braso ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ako papayag na masaktan siya ng babaeng yun. Pero ewan ko ba, biglang nawala ang tapang ko na makita ko ang kulay pulang sapatos na suot ng misteryosong babae. Pamilyar sa akin ang sapatos na yun. Hindi ako pwedeng magkamali dahil nakita ko na yun. Hindi ko lang maalala kung kailan at saan. Habang patuloy kaming naglalakad ni Miona, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Pakiramdam ko ay sinusundan din kami ng malamig na hangin na tila ba dumidikit sa aming mga balat. Sa bawat paglingon ko sa likod, nandoon pa rin siya, ang babaeng yun na parang baliw. Sinabi ko kay Miona na ayaw pa rin kaming tantanan ng babae. Napansin kong nahihirapan na siyang maglakad sa sobrang nerbiyos. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hawak ang braso ko. Lumalalim ang kanyang paghinga at kita sa mga mata niya ang takot. Ang babaeng nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok at may suot na pulang sapatos ay hindi umaalis sa likuran namin. Parang anino siyang palaging naroon, sumusunod sa bawat galaw namin. Pero walang boses, walang anuman kundi ang presensya na nagpapakilabot sa amin. Nasa puntong gusto na namin tumakbo ngunit parang wala kaming mapuntahan. Muli akong lumingon pero andoon pa rin ng babae. Mabuti na lang sa hindi kalayuan ay may nakita kaming gwardya na naglalakad. Agad akong kumilos, hinatak ko si Miona patungo sa gwardya. Kuya, tulungan niyo kami. May babaeng baliw na sumusunod sa amin. Pagdating namin sa harap ng gwardya, halos hindi na makahinga si Miona sa takot. Humihingal siya habang nagsasalita kaya ako na lang ang nagdesisyon na idetalye sa gwardya ang itsura ng babae. Mabilis na sinilip ng gwardya ang likuran namin. Naghintay kami ng ilang sandali. Tahimik kaming umaasang mahuhuli niya ang babaeng yun. Pero ang muka ng gwardya ay tila naguguluhan. Wala naman po akong nakikitang babae. Para kaming napahiya, hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Sinabi pa ni Miona na sigurado kami na nasa likuran namin yung babae at kanina pa kami sinusundan. Nang muli akong lumingon sa likod, nakita kong wala na ang babae. Sinabi ng gwardya na baka namamalikmata lang kami. Nagkatitigan kami ni Miona at sa inis ko ay tinaasan ko ng boses ang gwardya. Sinabi ko na hindi kami nagbibiro. May babae na sumusunod sa amin. Pero iginiit talaga ng gwardya na wala talaga siyang nakita. Baka raw nakalabas na sa mall yung sinasabi naming babae. Baka raw pulubi o taong grasa yung nakita namin. Tsaka ang sabi niya pa imposibleng may makapasok na babaeng baliw sa mall dahil mahigpit ang mga gwardya doon. Pero imposible, kitang-kita namin yung babae. Hindi kami namamalikmata o gumagawa ng kwento. Handa na akong makipag-away sa gwardya pero pinigilan ako ni Miona. Kung ayaw nitong maniwala ay diwag. Hinila niya ako palayo dahil alam niya na maikli lang ang pasensya ko at madali akong magalit. Sinabihan niya ako na kalimutan na lang namin ang nangyari at ituloy na lang namin ang pag-e-enjoy sa mall. Ang sabi ko magandang ideya. Imbes na isipin at magpaka-stress kami sa babaeng baliw na sumusunod sa amin kanina,
itutuloy na lang namin ang paglalamierda. Niyaya ko siyang manood na lang kami ng sine. Gusto niya comedy na pelikula ang panoorin namin para pampagood vibes at mawala ang init ng ulo namin. Pagpasok namin sa loob ng sinihan, dinig na dinig agad namin ang tawanan ng mga taong nanonood. Sa isip namin sobrang nakakatawa nga talaga ang papanoorin naming pelikula. Agad kaming umupo sa pinakahulihan. Tumutok na kami sa screen at nanood na rin. Habang inaayos ko ang sarili ko sa upuan, bigla kong nabitawan ang cellphone ko. Nahulog ito sa lapag kaya't agad akong yumuko para pulutin. Habang pinupulot ko ang cellphone, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Pagbalik ko ng tingin sa upuan, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok. Napansin ko na wala na rin si Miona sa tabi ko. Miona? Saan kaya siya nagpunta? Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Nang biglang bumukas sa mga ilaw sa loob ng sinehan ay hinanap ko si Miona. Pero hindi lang pala siya ang nawala. Pati ang mga tao sa sinehan ay nawala rin. Ang mga tao na kanina'y masigla at nagtatawanan ay biglang naglaho. Hindi ko maintindihan. Anong nangyari? Kanina lang puno ang sinehan. Ngayon ay tila ako na lang mag-isa. Sinubukan kong tumayo para humakbang pero hindi ko magalaw ang mga paa ko. Tila na-paralyze na naman ang buo kong katawan. Pinilit kong maglakad pero hindi ko magawa. Ano na namang kababalaghan na nangyayaring ito sa akin? Napatingin ako sa screen ng sinehan at nagulat ako na makita ang isang lumang aparador sa screen. Nagtaka ako. Hindi naman ito ang pinapanood naming eksena kanina. Napansin kong dahan-dahan na bumubukas ang aparador at kinilabutan ako na makita na lumabas mula roon ng isang naaagnas na babae. Dahan-dahan itong naglakad at lumabas sa screen. Tumaas ang lahat ng balahibo ko nang muli kong makita ang nabubulok niyang mukha na punong-puno ng mga uod. Langhap na langhap ko rin ng umaalingasaw niyang amoy na halos bumaliktad na ang sikmura ko sa sobrang baho. Ang mga paa niya ay parang lumulutang sa hangin. Ang sabi ko sa isip ko, siya na naman. Bakit ba ayaw niya akong tigilan? Muling binuksan ng naaagnas na babae ang kanyang bibig at narinig ko ang tunog ng mga uod na nahuhulog mula sa bibig niya. Bumabagsak sa sahig. Isa-isang gumagapang palabas sa mga uod at dahan-dahan ding lumapit sa akin. Pagkatapos ay narinig ko na naman ang boses niya na parang nanggagaling sa hukay. Paulit-ulit na naman niyang sinambit ang pangalan ko at umaalingaw-ngaw yon sa buong paligid. Hindi na ako makahinga sa kinatatayuan ko. Wala akong magawa kundi pagmasdan ang unti-unting paglapit niya sa akin. Parang sinasakop ng kanyang presensya ang buong sinehan. Nakikita ko siya sa aking harapan. Lumalapit ng lumalapit. Walang makakapigil sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay parang punebre sa aking pandinig na parang tinatawag ako sa hukay. Gustong gusto kong sumigaw. Gustong gusto kong tumakbo. Ngunit hindi ko magawa. Habang lumalapit siya, nararamdaman ko ang malamig na hangin sa aking katawan. Ilang hakbang na lang at makakarating na siya sa akin. Balot na ng matinding takot ang buo kong katawan. Naihina nga ako sa kinatatayuan ko sa sobrang takot. Ilang hakbang pa hanggang ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa muka ko. Kitang-kita ko ang mga uod na gumagapang sa kanyang nabubulok na balat. At amoy na amoy ko ang pagkabulok ng kanyang laman. Halos mapaiyak na ako sa sobrang takot. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang bibig sa aking labi. Gustong gusto ko nang tumakbo, magsisigaw. Ngunit para akong nakapako sa pwesto ko. Gusto nang sumabog ng puso ko sa sobrang takot habang inilapit niya ang naaagnas niyang muka. Akmang hahalikan niya ang aking labi at bigla akong nagkaroon ng boses kaya nagsisigaw ako ng malakas.
nang biglang may tumama sa aking ulo. Aray! Ano ba? Ang sakit! Napatingin ako kay Miona na galit na galit. Binatukan niya kasi ako ng ubod lakas. Sinabi niya na bakit daw ako sumisigaw. Nakakahiya. Tsaka lang ako nahimasmasan na marinig ko ang mga sigawan ng mga tao sa sinihan na nagrereklamo sa ginawa kong pagsigaw. Naramdaman ko ang mainit na dugo sa aking muka. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa sobrang pagkapahiya. Tinignan ko si Miona. Titig na titig siya sa akin na parang hindi niya alam kung tatawa o magagalit ba siya. Sobrang nakakahiya daw yung ginawa kong pagsigaw sa kalagitnaan ng pelikula. Dinig na dinig daw ng lahat ng tao sa loob ng sinehan ng sigaw ko. Doon ko lang napagtanto na binangungot na naman ako. Sa isip ko hindi na normal ang nangyayari sa akin. Paulit-ulit na lang ang bangungot na yun. Ayaw akong tigilan. Hindi kaya nababaliw ako? Bulong ko sa sarili habang pinupunasan ang pawis ko sa noo. Paglabas namin sa sinehan, halata ko ang inis at pagkadismaya sa mukha ni Miona. Hindi ko siya masisi dahil kahit ako ay naguguluhan na rin sa mga nangyayari sa akin. Pagkatapos kong sumigaw at gumawa ng eksena sa loob ng sinehan, naramdaman ko ang bigat ng tensyon sa pagitan namin. Hindi niya ako kinakausap at iniiwasan niya ako habang naglalakad kami. Tinawag ko siya at kinausap sa malambing na tono. Uy, sorry na darling. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako at na naginip na naman na masama. Huwag ka naman magalit sa akin. Umamin siya sa akin na nainis siya sa nangyari sa sinehan dahil ayaw na ayaw niyang napapahiya sa mga tao. Humingi ako ng tawad sa kanya sa nagawa ko. Hindi ko rin naman gusto yun. Hindi ko naman mapipigilan na bangungutin ako. Pesteng buhay kasi to eh. Sa dinami-rami ng pwede mapaginipan, bakit yung babaeng naaagnas pa ang palaging laman ng mga bangungot ko? Bakit niya tinatawag ang pangalan ko? Sino ba siya? Kilala ko ba siya? Naguguluhan na rin ako kaya ipinagtapat ko na kay Miona ang tungkol sa babae sa panaginip ko. Sinabi ko sa kanya na ang babaeng yon ang napaginipan ko nung unang beses akong binangungot. Sinabi ko lang sa kanya na hinahabol ako ng aso kasi hindi naman siya maniniwala kapag sinabi ko na multo ng isang naaagnas na babae ang napaginipan ko. Sa sinabi ko ay tinawanan lang niya ako. Baka raw nag-a-addict na ako kaya kung ano-ano na lang ang napapaginipan ko. Nawalan na rin siya ng gana kaya nagpasa siya na umuwi na lang kami. Habang nakasakay kami sa taxi ay hindi niya ako kinikibo. Galit pa rin siya dahil sa nangyari sa sinihan. Hanggang sa pagdating namin sa apartment ay hindi niya pa rin ako pinapansin. Agad siyang naghubad ng damit at nagsuot ng bathrobe. Ako naman ay tahimik lang na nakaupo sa sofa. Nilapitan niya ako at nagsabing magsha-shower muna siya. Pagkatapos niya ay tsaka kami mag-uusap. Okay darling, sige hihintayin kita. Napanatag ako sa sinabi niya. Ibig sabihin ay hindi ganoon kalaki ang galit niya sa akin. Ayoko kasing nagagalit si Miona. Mahal na mahal ko siya kaya kapag nagkakaroon kami ng tampuhan ay ako ang unang nanunuyo sa kanya. Hinayaan ko siyang maligo muna para mawala ang init ng ulo niya. At pagkatapos ay ayayain ko siya maglabing-labing kami. Ilang araw na rin kaming hindi nagniniig dahil palagi kaming pagod sa trabaho. Sisiguraduhin kong marerelax siya sa gagawin kong pagroromansa sa kanya. And speaking of romansa, mukhang kailangan ko ring sumabay sa kanya sa pagligo para pareho kaming fresh at mabango kapag nagkadigmaan na sa kama. Kaya tumayo ako sa pagkakaupo at sinundan ko siya. Papasok na siya sa banyo nang makita ko na may babaeng mahaba ang buhok at nakasuot ng kulay puting damit ang nakasunod sa kanya. Paanong nakapasok ang babaeng ito sa loob ng apartment namin? Mukhang ito yung babae na sumusunod sa amin sa mall. Mas nanlaki ang mga mata ko dahil may hawak itong kutsilyo at handang saksakin si Miona sa likuran. Napasigaw ako nang makita ang babaeng may hawak na panaksak. Sinabi ko kay Miona na nandito siya.
Hindi ko na makontrol ang boses ko dahil sa matinding takot. Yung babaeng baliw sa mall. Sasaksakin niya si Miona. Pinilit kong hilahin si Miona papalayo mula sa kanyang kinatatayuan pero nanatili siyang nakatayo. Tinitignan lang ako na may pagtataka. Lumingon ako sa likuran namin. Tsaka ako napagtanto na ang babae ay biglang nawala. Hindi ko maintindihan. Bakit bigla siyang nawala? Kanina lang nakita ko siya. May hawak itong matalim na kutsilyo. Handa na niyang saksakin si Miona. Pero bigla na lang nawala ang bakas na naroon siya. Tahimik lang si Miona at tinititigan lang ako. Nakita ko sa kanyang mga mata ang halong pagtataka at pag-aalala. Halatang hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasasabi ko. At kahit ako ay parang nawawalan na rin ng saysay ang mga sinasabi ko. Nakikita ko ang pagkalito sa kanyang muka. Parang hindi siya sigurado kung sineseryoso niya ba ako o iniisip niyang nasisiraan na ako ng bait. Malakas ang pagkakasabi niya na walang babae. Walang ibang tao dito sa apartment at nagtanong siya kung binabangungot na naman ba ako. Hindi ako binabangungot. Nandito yung babae. Kitang-kita ko. Nilibot niya ang loob ng apartment at tinignan niya ang bawat sulok, ang ilalim ng mga mesa, likod ng mga pinto at ang mga madidilim na bahagi ng kusina. Pero wala siyang nakita. Ako naman hindi mapakali at tila nanlalambot ang mga tuhod ko habang tinitignan ko ang bawat kanto ng apartment. Wala nga bang babae? Hindi ko ba talaga siya nakita? Pero kitang-kita ko pa rin sa isip ko ang itsura niya na para bang binabantayan kami ni Miona. Tumayo si Miona sa harap ko at sinabing walang babae sa loob ng apartment. Bakit ba ayaw niya akong paniwalaan? Bakit ako lang ang nakakakita dun sa babae? Ipinagpilitan ko sa kanya na nakapasok yung babae, may hawak na kutsilyo at gusto siyang saksakin. Ngunit imbes na magalit o matakot, lumapit lang siya sa akin at hinawakan ng mga braso ko. Nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Iginiit niya na wala sa loob ng apartment ang babaeng sinasabi ko. Baka sobra lang akong pagod at iniisip ko lang yung babae dahil sa nangyari sa mall. Hinaplos niya ang noo ko at sinubukan niyang pakalmain ako. Pero sa bawat salita niya, mas lalo akong kinikilabutan. Sigurado ako sa nakita ko. Siya yun, yung babaeng baliw sa mall. Tapos ay nakapasok siya sa amin at gusto kaming gawan ng masama. Alam kong may kakaibang nangyayari, pero paano ko mapapaniwala si Miona? Paano ko ipapaliwanag ang mga kababalaghang nararanasan ko? Ang babae sa bangungot, ang uwak, ang babae sa mall. Lahat ng mga yon ay gumugulo na sa utak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Dahil naawa na si Miona sa nangyayari sa akin, niyakap niya ako na mahigpit. Ang sabi niya ay huminahon lang ako at huwag magpanik. Pinainom niya ako ng gamot na pampakalma. Sinabi niya na ire-report niya sa pulis ang nangyari para matahimik na ako. Pero sa isip ko, anong magagawa ng pulis? Yung gwardya nga sa mall walang nagawa eh. Nang sumapit ang gabi, hindi ako dalawin ng antok. Hindi mawala sa isip ko yung misteryosong babae. Kaya bumangon ako sa kama at lumabas sa sala. Habang nakaupo ako sa sala, umaasang baka makakatulong ang panonood ng TV para maalis ang gumugulo sa isip ko. Habang nakatingin ako sa screen ng TV, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ako dapat magpaapekto sa mga nakita ko o sa mga nangyari sa araw na yon. Subalit ang itsura ng babae, ang kanyang nakakakilabot na boses, ang kanyang naaagnas na muka, ay parang aninong bumabalik-balik sa isip ko. Hindi pa ako nagtatagal sa panonood nang biglang nag-off ng kusa ang TV. Pati ilaw sa sala at electric fan ay biglang namatay. Saglit akong napako sa kinauupuan ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka nawalan ng kuryente, kaya agad akong tumingin sa labas ng bintana para tignan kung nag-brown out nga.
Nakakita ako ng ilaw mula sa poste sa labas. Ibig sabihin hindi nawalan ng kuryente. Kaya't bumalik ako sa sala at sinubukang i-on muli ang TV. Pero bago ko pa man maabot ang remote, nakaramdam ako ng kakaiba. May malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Parang malamig na hangin mula sa loob ng isang lumang libingan. Nang dumaan ito sa akin, bigla kong naramdaman na tumindig lahat ng balahibo ko mula sa batok hanggang sa paa. Pakiramdam ko'y may nagmamasid sa akin. Isang presensyang hindi ko makita pero nararamdaman ko sa bawat sulok ng sala. Hindi ko gustong lumingon dahil alam kong may mali. May isang bagay sa likod ko na hindi ko gustong makita. Pero parang may pwersang nagtutulak sa akin. Isang hindi maipaliwanag na boses sa isip ko na nagsasabing kailangan ko raw lumingon. Inuutusan ako ng boses na yon na harapin ang takot ko. Pinilit kong pigilan ang sarili kong lumingon. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang malamig na presensya sa likod ko. Tila may bumubulong sa akin. Tinutokso ako, hinahamon akong humarap. Pumintig ang puso ko na mabilis. Pawis na pawis ang mga palad ko at halos manigas na ang mga paa ko sa takot. Sa isang iglap hinanda ko ang sarili ko. Dahan-dahan akong lumingon. Ngunit bago pa tuluyang maikot ang aking ulo, nakarinig ako ng isang kaluskos. Isang tunog na tila may kung anong bagay na gumagalaw sa dilim. Tila bumagal ang oras. Hindi ko mapigilan ng kaba. Ang malamig na hangin ay mas lalo pang bumalot sa akin. Alam kong wala akong maaasahan kundi ang sarili ko. Tulog na si Miona at nasa akin ang lahat ng desisyon kung lalabanan ko ba ang takot na ito o magpapatalo ako. Buong lakas loob kong hinarap ang direksyon ng malamig na hangin, ang presensya sa likuran ko. At doon sa madilim na sulok ng sala, nakita ko siya. Ang babaeng may mahaba at gusot na buhok, nakasuot ng kulay puting damit at pulang sapatos. Nakatitig siya sa akin, hindi gumagalaw, pero ramdam ko ang galit at lungkot sa kanyang mga mata. Mahigpit ang pagkakahawak sa daladala niyang kutsilyo. Hindi nagtagal ay gumalaw siya at dahan-dahan lumapit sa akin. Muling binalot ng kaba at takot ang dibdib ko. Ubod lakas akong sumigaw. Sinabi ko na sino ba talaga siya? Ano ba ang kailangan niya sa amin? Pinaalis ko siya pero hindi siya sumasagot. Patuloy lang siya sa paglapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tumatakbo sa isip ko na baka nananaginip na naman ako. Pero hindi. Kinurot ko ang pisngi ko at nasaktan ako. Totoo ang nakikita ko at hindi ako binabangungot. Sumigaw ulit ako ng malakas. Tinawag ko si Miona ng paulit-ulit. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Miona na pupungas-pungas pa. Miona! Miona! Naghihikab pa si Miona na nagtanong sa akin kung bakit ako sumisigaw at kung ano ang nangyari. Agad akong tumingin sa babae pero wala na ito sa kinatatayuan niya. Ang madilim na sulok ng sala ay walang tao. Ang pwersang nagpatindig sa balahibo ko ay bigla na lang nawala. Tinanong ako ni Miona kung ano na naman ang nakita ko. Hindi ako nakapagsalita. Nakatingin lang ako sa sulok kung saan ko nakita ang babae. Tumingin ako kay Miona. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang nakita ko. Alam kong kapag sinabi ko yon lalo lang siyang mag-aalala o iisipin niyang nababaliw na talaga ako. Pinilit niya akong sabihin na nakita ko kaya wala akong nagawa kundi sabihin ng totoo. Sinabi ko na nandito na naman yung babae na may mahabang buhok at may hawak na kutsilyo. Nakapasok na naman siya sa apartment namin. Napabuntong hininga si Miona. Halatang nag-aalala na talaga siya sa kalagayan ko. Kaya sinabihan niya ako na baka kailangan ko na magpatingin sa espesyalista sa pag-iisip. Hindi na normal ang mga nakikita at kinikilos ko. Palala na ng palala.
Sinabi ko sa kanya na kailangan niya akong pakinggan dahil totoo ang nakita ko at hindi guni-guni lang. May babae talagang nakasuot ng puti, may hawak na kutsilyo at gusto kaming saktan. Ngunit si Miona wala pa ring tiwala sa mga sinasabi ko. Iginiit niya na wala siyang nakitang babae at imposibleng makapasok yun sa apartment dahil nakasara na ang pinto at mga bintana. Dali-dali siyang pumunta sa kusina at nang bumalik siya ay iniabot niya sa akin ng isang baso ng tubig kasama ang pampatulog. Dahil sa takot at kaba, wala na akong lakas para tumanggi. Kinuha ko ang gamot at mabilis na uminom ng tubig. Agad na bumigat ang talukap ng aking mga mata at unti-unting bumagsak ang aking katawan sa kama. Niyakap niya ako at binulungan. Mahal daw niya ako pero hindi daw niya ako matutulungan kung hindi ko tutulungan ang sarili ko. Lumalala na raw ang mga hallucinations ko kaya kailangan ko nang magpakonsulta. Napatingin ako sa mga mata ni Miona. Ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Pero ramdam ko rin ang panghuhusga sa sarili ko. Paano kung totoo nga na nababaliw na ako? Natatakot ako. Hindi ko matatanggap. Naramdaman niya na ayoko magpakonsulta, kaya naman mas pinaintindi niya sa akin na wala namang mawawala at kung may problema man ay hindi naman mababawasan ng pagmamahal niya sa akin. Magkasama namin itong haharapin at sosolusyonan. Sobra-sobra ang pagmamahal ko kay Miona kaya madali niya akong napapayag. Nang tuluyan nang tumalab sa akin ng pampatulog, wala akong kamalay-malay na may iba na palang iniisip si Miona. May kung anong bumabagabag sa isip niya. Hindi dahil sa misteryosong babae na nakita namin sa mall, kundi dahil sa kakaibang takot na nararamdaman niya na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula siyang magduda. Habang nakatingin siya sa akin habang natutulog ako, may kung anong bumabalot na kaba sa kanyang dibdib. Parang may bagay na mali. Isang bagay na pilit niyang itinutulak sa likod ng kanyang isip pero hindi niya kayang pigilan. Habang himbing na himbing ako sa pagtulog, pinakialaman niya ang mga gamit ko na nasa aparador. May nakita siyang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga damit ko. Sa simula, hindi niya ito pinansin. Ngunit dahil sa kanyang paghihinala, dahan-dahan niya itong kinuha. Nang mabuksan niya ang kahon, bumungad sa kanya ang isang wallet. Ang luma kong wallet. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kaba na sumiklab sa kanyang dibdib. Parang may bumubulong sa kanya na tignan ng laman nito. Pagbukas niya sa wallet, tumambad sa kanya ang isang lumang litrato ng isang babae na hindi niya kilala. Pinagmasdan niya itong mabuti. Sinusubukang kilalanin kung sino ang babaeng ito. Hindi niya alam kung bakit may ganoong litrato sa wallet ko. Ang totoo, kahit kailan ay hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol dito. Tinatanong ni Miona ang sarili kung sino ang babaeng yun sa litrato. Hindi niya ako hinintay na magpaliwanag. Nagdesisyon siya na paimbestigahan ako. Ginamit niya ang mga koneksyon niya para malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng nasa litrato. Dati kasing pulis si Miona, pero mas piniling talikuran ng sinumpaang tungkulin para sa akin. Ang sabi ko sa kanya noon, ayoko nang bumalik pa siya sa trabaho niyang yun dahil delikado. Kaya sinunod niya ako at nagbitiw siya sa pagkapulis at naganap ng ibang trabaho. Maswerte naman siyang natanggap sa call center na inaplayan niya. Ilang araw lang ang lumipas at nalaman na niya ang kasagutan sa tanong niya. Kilala na niya kung sino ang babae sa litrato. Isang gabi ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at galit. Tahimik akong nakaupo sa sofa habang siya ay naglalakad pabalik-balik sa harap ko. Para bang nag-iisip kung paano sisimulan ang usapan. Hindi nagtagal ay kinumpronta niya na ako tungkol sa natuklasan niya. Hindi ko akalain na mahahalukay niya ang tungkol sa nakaraan ko. Lihim na isang taong itinago sa kanya.
isang lihim na ngayoy handa ng sumabog. Ang tanong niya agad sa akin ay kung sino si Elsa Ramirez. Ha? Paanong? Biglang bumagsak ang mundo ko. Halos hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Pakiramdam ko'y nahulog ako sa isang malalim na bangin at hindi ko alam kung paano ako makakabangon. Ang pangalan na yun, Elsa. Matagal na panahon kong inilihim yun kay Miona. 1 taon kong itinago sa kanya ang totoo tungkol sa pagkatao ko. Tinitigan ko siya pero hindi ako makapagsalita. Ang mga salita na gustong lumabas sa lalamunan ko ay tila natuyo. Naramdaman ko ang malamig na pawis na bumalot sa aking katawan at ang kaba na nagngangalit sa aking dibdib. Tinanong niya ako kung bakit ko inilihim sa kanya na may asawa na ako. Nanginginig ang boses niya, puno ng hinanakit at galit. Kita ko sa kanyang mga mata ang matinding sakit at pagkawasak ng tiwala. Napalunok ako. Alam kong wala akong maidadahilan na kayang patahimikin ang sakit na nararamdaman niya. Alam kong oras na para harapin ng katotohanan. Isang katotohanan na matagal ko nang pinipilit takasan. Si Elsa. Siya ang asawa ko, pero matagal na kaming hiwalay. Ngunit hindi sapat ang mga salitang yon para sa kanya. Para kay Miona ang sinabi ko'y isang kasinungalingan. Nagngangalit ang boses niya na nagtanong kung bakit ko itinago sa kanya ang tungkol kay Elsa. Bakit ko siya niloko? Sinubukan kong lumapit sa kanya ngunit umiwas siya. Sinabi niya na ang pinakaayaw niya sa lalaki ay sinungaling at manloloko, kaya gusto niya na akong hiwalayan. Nakiusap ako sa kanya na huwag akong iwan, pero lahat ng pagmamakaawa ko ay hindi niya pinakinggan. Alam kong kahit ano pa ang sabihin ko ay hindi niya papakinggan dahil ilang beses na rin siyang niloko noon ng mga nakarelasyon niya. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto at kinuha ang mga damit niya at isa-isang inilagay ang mga yon sa maleta. Nagmamakaawa ako sa iyo, Miona. Huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Pero nabingi na siya sa sobrang galit sa akin. Tinatapos na raw niya ang relasyon namin. Matatanggap pa raw niya na makasama ang isang taong may problema sa pag-iisip kaysa makasama ang isang sinungaling at manloloko. Napakabilis na mga pangyayari. Ang dati kong masayang buhay na kasama si Miona ay biglang naglaho sa isang iglap. Hindi ako makapaniwala na aabot kami sa ganoong punto. Mahal na mahal ko siya at hindi ko hahayaan basta-basta niya akong iwan. Alam kong nagkamali ako pero hindi ako makakapayag na maghiwalay kami. Hinawakan ko siya sa balikat ngunit agad siyang umiwas. Nakiusap ako sa kanya na bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon para ipaliwanag at maayos ang lahat. Pero matigas ang pagkakasabi niya ng ano pang paliwanag ang sasabihin ko at ano pa ang kailangang ayusin. Niloko ko siya at hindi na raw niya kayang ipagpatuloy pa ang relasyon namin dahil sa nalaman niya. Hindi na ako makapag-isip na maayos. Puno ng takot ang utak ko. Takot na mawala si Miona sa buhay ko. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang makita siyang lumalayo sa akin. Kaya't sa isang iglap, parang nagdilim ang buong paligid ko. Sa isang mabilis na kilos, dinampot ko ang lubid na nakatago sa tabi ng aparador. Hinding-hindi ako papayag na iwan mo ko, Miona. Hindi kita hayaang umalis. Masakit man sa loob ko ay binuhat ko siya at sapilit ang pinadapa sa kama para igapo sa mga kamay at paa niya. Sa una nag-aalangan pa akong ituloy ang balak ko. Nanginginig ang mga kamay habang itinatali ko ang lubid sa kanya. Mahirap makita ang taong mahal ko sa ganoong sitwasyon. Pero mas mahirap isipin na iwan niya ako.
Pinipilit niyang kumawala. Ang mga mata niya'y nag-aapoy ng galit, pero alam kong hindi siya pwedeng makawala. Mas malakas ako sa kanya, ngunit sa bawat galaw niya para bang unti-unti ring humihina ang loob ko. Nagpupumiglas siya, pilit na binabangga ang katawan sa kama, ngunit wala na siyang magawa. Ang mga binti niya ay mahigpit ko ring iginapos. Sumigaw siya at humihingi siya ng tulong. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maiyak dahil sa bawat sigaw niya ay parang patalim na sumasaksak sa puso ko. Pero wala akong magagawa kundi ang takpan ng kanyang bibig. Hinanap ko ang panyo sa bulsa ko at kahit nanginginig, mabilis kong tinakpan ang kanyang bibig. Tumahimik ka, Miona. Ginagawa ko ito kasi mahal kita. Kinahaplos ko ang buhok niya habang pilit ko siyang pinapatahimik. Sinabi ko sa kanya na hindi ko naman siya sasaktan. Ayoko lang na umalis siya at iwan niya ako mag-isa. Ngunit sa kabila ng mga salita ko, kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding galit. Ang babaeng minamahal ko, ngayon ay tila naging isang estranghero. Isang estrangherong gusto kong kontrolin para manatili lang sa tabi ko. Para walang ibang makarinig sa kanya ay itinago ko siya sa basement. Habang binubuhat ko ang katawan niya papunta sa basement ay dama ko ang malamig na pawis na bumabalot sa aking mga palad. Hindi ko magawang tignan siya ng diretso. Takot akong makita ang pagdurusa sa kanyang mga mata. Ngunit kahit anong pilit kong isiksik sa utak ko na tama ang ginagawa ko, patuloy na tumatagos sa puso ko ang isang masakit na katotohanan na mali yun. Pero hindi ko na magawang umatras. Mahal ko siya at sa utak ko yun lang ang mahalagang gawin sa oras na yun. Pagdating sa basement ay ibinaba ko siya sa sahig at kahit paunti-unti niyang sinusubukang kumawala, mas hinigpitan ko pa ang pagkakagapos sa kanya. Iniwan ko siya roon, nakatali at walang magawa. Ngunit kahit lumayo na ako at umakyat pabalik sa itaas, hindi ko maitapon ang bigat sa dibdib ko. Habang nakaupo ako sa sala, naririnig ko pa rin ang mga mahihinang ingay at ungol niya mula sa basement. Ang bawat pag-ungol niya ay naging mas mabigat sa konsensya ko. Naisip ko, paano ito umabot sa ganoon? Kung papakawalan ko siya, mawawala siya sa akin. At kung mawawala siya, mawawala ang lahat sa buhay ko. Sa mga oras na yon nakaupo ako sa gilid ng sofa. Binabalikan ang bawat sandali ng aming relasyon. Ang mga masasayang alaala, ang mga yakap, ang mga masasaya naming sandali na nagbigay kulay sa buhay ko. Di ba nga at may plano na kaming magpakasal? Pero hindi ko inasahan na biglang maglalaho lang na parang bula ang lahat ng yun. Kung aalis siya, ano na lang ang matitira sa akin? Ano na lang ako kung wala siya? Kaya't nagdesisyon ako na kailangan kong protektahan ang relasyon namin kahit sa ganoon karahas na paraan. Makaraan ng ilang oras ay hindi ko na narinig ang mga ungol at ingay ni Miona sa basement. Agad akong bumaba para tignan siya at baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng basement ay wala na siya roon. Ang hindi ko alam ay nagawang makawala ni Miona sa pagkakagapos ko sa kanya. Hindi pwede to. Hindi siya pwede makatakas. Hinding-hindi ko yun nahayaan na mangyari. Mabilis akong naglakad papunta sa sala at doon ko siya nakita. Nakalapit na siya sa pinto. Ngunit bago pa niya mabuksan yon ay humarang na ako. Miona! Hindi kita hahayaan makaalis. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mabilis akong nakadampot ng kutsilyo at sa sandaling yun parang pumutok ang lahat ng damdamin ko. Nanginginig ang mga kamay ko hindi dahil sa takot kundi sa magulong emosyon sa loob ko. Habang nakatutok ang kutsilyo kay Miona, naramdaman kong nawawala na ako sa sarili. Sinubukan kong kontrolin ang sitwasyon, pero sa puntong yun, takot lang ang nararamdaman ko sa posibilidad na mawala siya sa akin.
Tahimik siyang nakatingin sa akin. Kita sa mga mata niya ang takot. Para bang sa bawat hakbang ko palapit bas nawawala ang pag-asa na maayos pa namin ng lahat. Ang kutsilyo ay halos nakadikit na sa dibdib niya. Hindi siya makagalaw. Parang natutulala sa takot at kaba. Alam kong hindi na siya ang Myona na dati kong minahal. Siya na ngayon ang taong gustong lumayo sa akin. Pabulong kong sinabi sa kanya na kung susubukan niyang umalis ay sasaksakin ko siya. Nakita ko ang mga mata niya na matalim na nakatitig sa akin. Ang mga mata niya na dating puno ng pagmamahal, ngayon ay nag-aapoy na sa galit. Alam kong sa mga oras na yon ay hindi niya na ako mapapatawad. Nasa ganoon kaming eksena nang biglang isang malakas na katok ang narinig namin sa labas ng pinto. Pareho kaming napatigil. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Nang hindi namin yun pinansin, kumatok ulit ang nasa labas ng pinto. Ayaw nitong tumigil. Mas malakas na ang pagkatok. Buwisit, sino kaya to? Hinawakan ko na mas mahigpit ng kutsilyo. Handa kong harapin ang kung sino man ang nasa likod ng pinto. Mabigat ang paa ko habang lumalapit ako sa pinto. Handa kong harapin kung sino man ang nandoon. Ngunit nang buksan ko ang pinto, bumalot sa akin ang malamig na hangin, kasabay ng pagtayo ng mga balahibo ko sa katawan. At sa harap ko bumungad ang isang nakakakilabot na nilalang, ang naaagnas na babae na palaging nagpapakita sa aking mga bangungot. Kitang-kita ko na naman ang nakakadiri niyang mukha na inuuod at muli kong nalanghap ang umaalingasaw na amoy na nanggagaling sa kanyang nabubulok na katawan. Napasigaw ako sa sobrang takot. Diyos ko, binabangungot na naman ba ako? Kahit si Myona ay nagsisigaw din nang makita ang naaagdas na babae. Nang bigla itong magsalita, nakakapanindig ang boses niya. Sinabi niya na hindi ko daw ba siya nakikilala. Nakalimutan ko na daw ba talaga siya. At inamin niya kung sino siya sa buhay ko. Siya si Elsa, ang aking asawa na pinatay ko. Ano? Pinatay? Anong sinasabi mo? Oo, matagal na kaming hiwalay ng dati kong asawa na si Elsa. Pero hindi pa siya patay. Nasa probinsya siya. Nang marinig ko ang sinabing yon ng naaagnas na babae, bumigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ko unti-unti akong sinasakal ng mga paratang na pilit niyang ibinabato sa akin. Naramdaman ko rin ng paglapit sa akin ni Myona. Ramdam ko na mas lalong umalab ang galit niya. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang mga mata niya ay punong-puno ng hinanakit at paghuhusga. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang tanong na hindi niya mailabas. Totoo ba ang sinabi ng babae? Pinatay mo ba talaga ang iyong asawa? Hinabol ko ng tingin si Myona. Pilit na nagpapaliwanag ang mga mata ko sa kanya. Ngunit wala siyang iniwang espasyo para pakinggan ako. Kitang-kita ko sa kanyang muka ang pagkamuhi. Hindi ko matanggap na ang babaeng dati nagmamahal sa akin ay hinuhusgahan na ako. Patuloy kong itinanggi ang mga paratang ng naaagnas na babae. Wala akong pinatay. Hindi ko magagawa ang ibinibintang niya sa akin. Ngunit biglang sumigaw ng malakas ang naaagnas na babae. Galit na galit siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagsisinungaling ako. Hindi ko raw matatakasan ang ginawa kong kasalanan. Pinatay ko raw siya at tanda na niyang isiwalat ng katotohanan. Wala na raw akong ligtas. Ang mga salitang yun ay parang dumagungdong sa utak ko. Para akong tinamaan ng malakas na hampas sa dibdib. Napaatras ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng naaagnas na babae. Ang kanyang nabubulok na katawan ay puno ng kung anong puwersa. Habang patuloy siyang nagsasalita, ang kanyang galit ay naging higit na nakakatakot. At sa bawat paratang, nararamdaman kong parang binabaliktad niya ang buong mundo ko. Tumingin ako kay Myona.
Umaasa akong may makikita akong kahit kaunting pagdududa sa mga mata niya. Pero wala na. Ang tingin niya sa akin ay parang ako na ang kriminal na pumatay sa sarili kong asawa. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Alam kong hindi ko ginawa yun. Pero sa harap ng mga pangyayari, parang ako mismo ang hindi makapaniwala sa sariling katotohanan. Ipinaalala niya sa akin ang buong pangyayari. Nagsimula ang lahat ng makilala ko si Miona sa bar na dati kong pinagtatrabahuan. Bouncer ako doon at si Miona naman ay regular na customer sa bar. Sobrang nahumaling ako kay Miona dahil ang lahat ng hinahanap ko sa ibang babae ay nasa kanya na. Ang pagmamahal ko sa kanya, kay Elsa, na aking asawa ay unti-unting nawala. Ang lahat ng pagnanasa at pagkahumaling ay napunta lahat kay Miona. Walang kasing saya ang mga araw ko kapag kasama ko si Miona. Kabaliktaran kapag kasama ko ang aking asawa. Wala siyang kabuhay-buhay. Mahina ang katawan niya dahil may sakit siya sa puso. Ang totoo, matagal ko na siyang gustong hiwalayan. Hindi lang ako makahanap ng tamang pagkakataon. Hindi na ako makahanap ng dahilan para manatili pa sa kanya. Lalo na't hadlang ang kanyang sakit sa puso sa pagkakaroon namin ng anak. Sa mata ko ang aking asawa ay naging pabigat, habang si Miona naman ay tila bagong liwanag na sumisikat sa buhay ko. Pilit kong inilihim sa kanya ang relasyon namin ni Miona. Araw-araw habang pinagtatakpan ko ang kasinungalingan ko sa kanya, nararamdaman kong lalo akong nagiging malayo sa kanya. Ang pakikitungo ko sa kanya ay mas lalong naging malamig, hanggang sa awa na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko na siya kayang pakisamahan dahil parang hadlang siya sa kaligayahan ko kay Miona. Isang araw dumating sa puntong gusto ko nang tapusin ang lahat. Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya at magsimula ng bagong buhay kasama si Miona. Pero alam ko na hindi magiging madali yun. Alam kong kung malalaman ni Miona na may asawa ako, iiwan niya ako. Hindi ko matatanggap yun. Kaya nabuo sa isip ko ang isang plano. Isang madilim at masalimuot na plano para tuluyang siyang mawala sa buhay ko. Pinaghandaan ko ang lahat. Isang gabi inalabas ko ang costume na nakakatakot na isusuot ko para takutin siya, para atakihin siya sa puso. Pumasok ako sa kwarto naming mag-asawa, suot ang nakakatakot na maskara at costume. Nakita ko siya na mahimbing na natutulog. Gumawa ako ng ingay para magising siya. At nang makita niya ang nakakatakot kong itsura, bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis ang lahat. Nakita ko sa kanyang muka ang matinding takot at maya-maya pa'y bumagsak na siya. Hinahabol ang kanyang hininga. Nagmamakaawa siyang hawak ang dibdib niya. Pilit humihingi ng tulong. Ramdam ko ang desperasyon sa kanyang mga mata ang pagmamakaawa na dalhin ko siya sa ospital. Pero wala akong ginawa. Nakatayo lang ako sa tabi niya. Pinapanood ang bawat segundo na unti-unting nawawala ang buhay niya. Hinayaan ko siyang mamatay sa harap ko. Hinihintay na tuluyang mapatid ang kanyang hininga. At nang mawala siya, parang nabunutan ako ng tinik. Malaya na ako. Wala nang balakid sa pagmamahalan namin ni Miona. Ipinagpatuloy ko ang panliligaw kay Miona. Mabilis kong nakuha ang matamis niyang oo. Sa wakas nakuha ko na ang buhay na pinapangarap ko. Malaya kasama ang babaeng gusto ko. Nag-resign ako sa bar at umalis kami sa probinsya. Lumipat kami sa syudad para doon maghanap ng bagong trabaho at para magsama na. Pero bigla akong bumalik sa ulirat. Nakatayo sa harap ng bangkay ng babaeng nagbabalik mula sa libingan para singilin ako. Hindi ako makapagsalita. Nang marinig ko ang mabigat niyang paratang ay para akong niliyaban ng buhay. Kung totoo man ng mga sinabi niya, mukhang hindi ko kayang iligtas ang sarili ko mula sa kasalanang yun. Sa pagpapaalala niya sa akin ng karimari-marim na nakaraan, naramdaman ko ang bigat ng pangungonsensya niya sa akin.
tagos hanggang kaluluwa ang panunumbat ng naaagnas na katawan ni Elsa. Ang babaeng minahal ko noon pero binaliwala ko para kay Miona. Ang katotohanang isiniwalat ni Elsa ay mas malala pa sa bangungot. Kitang-kita ko sa mga mata ni Miona ang sobrang pagkagulat. At sa mga natuklasan niya ay naguumapaw na ang luha ang umagos mula sa kanyang mga mata. Paano ka raw nagawa ang ganoon sa aking asawa? Paano ko raw siyang nagawang lokohin? Isa raw akong mamamatay tao. Hindi ako makapaniwala na nasabi niya ang mga ganoong salita. Wala nang sasakit pa kapag sinabihan kang mamamatay ng tao ng babaeng minahal mo. Nagawa ko ba talaga ang lahat ng yun? Imposibleng gawin ko ang kasamaan na yun. Hindi yun totoo. Kaya pilit kong itinatanggi ang paratang sa akin ni Elsa. Wala akong pinapatay. Hindi ko siya pinatay. Oo, totoong nangaliwa ako. Totoong nahulog ako kay Miona at ipinagpalit ko siya. Pero nakipaghiwalay ako sa kanya na maayos. Ang nangyayaring ito ay isa lamang bangungot. Hindi si Elsa ang naagnas na babae na nasa harapan ko. Buhay pa si Elsa! Ang nakikita ko ngayon ay bunga lang ng masasamang panaginip. Pero iginiit din ng naaagnas na babae na totoo ang sinasabi niya na siya si Elsa at patay na siya dahil pinatay ko siya. Sinabi niya na kaya hindi ko matandaan ng kahayupang ginawa ko ay dahil na aksidente ako nung araw na makikipagkita sana ako kay Miona para makipag-date. Nasagasaan ako ng rumaragasang truck at napuruan ng ulo ko. Mabuti na lang at may sapusa ako at himalang nakaligtas sa aksidenteng yun. Ang nawalang alaala sa utak ko ay krimeng ginawa ko sa kanya. Sa sinabi niya bigla kong naalala na naaksidente nga ako noon. At dahil din sa aksidenteng yon kung bakit agad akong sinagot ni Miona. Bigla ko ring naalala na may nag-text noon sa akin na isa sa malalapit naming kaibigan na inatake sa puso si Elsa. Ngunit dahil nga ako ang may kagagawan kung bakit siya inatake, ay hindi ko na nireplyan ang text na yon. Napapailing na lang si Miona sa mga revelasyong nalaman niya. Dahil sa mga naalala ko ay kumbinsido na ako na ang naaagnas na babae at ang babaeng may mahabang buhok na nananakot sa amin ay iisa. At ito ay walang iba kundi ang asawa kong si Elsa. Kaya pala pamilyar sa akin ang suot niyang kulay pulang sapatos. Ang sapatos na yon ay iniregalo ko sa kanya nung first anniversary namin. Ang akala ko ay nabunyag na ang buong katotohanan. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang lahat dahil mayroon pa pala akong dapat na malaman. Ibinunyag pa niya sa akin na hindi lang daw siya ang pinatay ko. Idinamay ko rin ang anak namin na nasa sinapupunan niya noon. Nagdadalang tao siya nung araw na pinatay ko siya. Pinatay ko rin ang sarili kong anak. Napaluhod ako sa narinig ko. Yun na yata ang pinakamasakit na katotohanang nalaman ko. Hindi ako makapaniwalang napatay ko pati ang sarili kong anak. Ang akala ko ay hindi na kami magkakaanak pa ni Elsa. Ngunit sinabi niya sa akin na sinadya niyang ilihim ang pagbubuntis niya noon. Dahil isusurpresa niya sana dapat ako nung gabing tinakot ko siya. At sa panibagong katotohanan na sumambulat sa mukha ko, ay mas lalong umigting ang puot sa akin ni Miona. Kitang-kita ko ang pangungutya sa mga mata niya. Halos isumpa niya ako. Sinabi niya sa akin ng harap-harapan na makasarili ako. Wala akong kwentang tao. Isa akong kriminal, manloloko, sinungaling. Halos lahat na yata ng masasakit na salita ay binato niya na sa akin. At ang pinakamasakit sa lahat ng sinabi niya ay hinding-hindi niya raw ako mapapatawad. Sa mga sandaling yon ay hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Humagulgol na ako habang tumatawa. Sa puntong yon ay mukhang natuluyan na talaga ako na mawala sa katinuan. Hindi totoo ang lahat ng ito. Bangungot lang ito. Bangungot. Sumigaw ako ng sumigaw. Pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na masamang panaginip lang ang lahat ng yun. At kung totoo man,
wala na ring magagawa pa si Elsa dahil patay na siya. Hindi na siya makakabalik sa mundong ito. Inuuod na ang katawan niya sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit ko yung sinasabi habang umiiyak at humahalakhak. Ngunit bigla na naman nagsalita si Elsa. Hindi na raw ako binabangungot. Totoo na ang lahat ng yun. Ang mga bangungot na naranasan ko ay mga babala lang sa nalalapit kong pagbabayad sa mga kasalanan ko. Sisingilin na raw niya ako. Wala raw akong awa. Hindi na raw ako naawa sa kanya na kahit may sakit siya sa puso ay tinuloy pa rin niya ang pagbubuntis para mabigyan lang ako ng anak. Tapos ang igaganti ko pa sa kanya ay kamatayan. Wala raw kapatawaran ang ginawa ko. Tumigil ako sa pag-iyak at paggalakhak nang marinig ko ang sinabi niyang sisingilin niya na ako. Hindi ako papayag. Bangungot lang ang lahat ng yun. Hindi yun totoo. Wala na ako sa sarili ko sa mga oras na yun. Ang ginawa ko ay tumakbo ako palabas ng apartment para takasan ang sinasabi niyang paniningil. Pero hindi ko inasahan na yun na pala ang simula ng paniningil niya. Hindi ko napansin ang humaharurot na sasakyan sa likuran ko kaya nabundol ako. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang mga kamay ni Miona na nakahawak sa kamay ko. Pero ang nakapagtataka ay wala akong makita. Boses lang niya ang naririnig ko. Hindi ko rin maigalaw ang katawan ko. At doon sinabi sa akin ni Miona na dahil sa aksidente ay hindi na ako makakakita pang muli. Hindi lang yun ang masamang balita dahil hindi na rin ako makakalakad. Isa na akong baldado. Napakasaklap. Sa ikalawang pagkakataon ay himala na naman akong nakaligtas sa aksidente. Ngunit yun na rin siguro ang sinasabi ni Elsa na paniningil na mas mararamdaman ko ang paghihirap ng buhay ako kaysa sa tuluyang mamatay. Mula noon ay hindi na nagpakita pa sa amin na multo ni Elsa. Hindi na rin ako binabangungot dahil nakamtan niya na ang hustisya na matagal niya nang gustong makuha. Pagkalabas ko sa ospital ay sumuko ako sa mga pulis. Inamin ko ang krimeng ginawa ko para tuluyang itong pagbayaran. Pero kahit nakakulong na ako, minsan naririnig ko pa rin sa isip ko ang nakakapangilabot na bulong ni Elsa. Sinusumbatan niya ako sa pamamagitan ng katagang pinatay ko raw sila ng anak namin. Napapaluhan na lang ako kapag naririnig ko yun. Tama na, pinagsisisihan ko na ang lahat. Nang dumalaw sa akin si Miona sa kulungan, nagpaalam na rin siya sa akin. Nakapagdesisyon na siya. Pinatawad na raw niya ako pero tinatapos niya na ang relasyon namin. Mahirap daw kasing kalimutan ng mga nangyari, lalo na ang pagsisinungaling na ginawa ko sa kanya. Pero sana raw ay mahanap ko na rin ang kapayapaan sa puso ko. Huwag daw akong mag-alala dahil dadalawin pa rin naman niya ako sa kulungan. Hindi ko siya masisisi. Nagsinungaling ako sa kanya, itinago ko sa kanya ang isang napakabigat na kasalanan na habang buhay kong dadalhin. Wala nang natira sa akin. Mag-isa na lang ako ngayon. Ito na ang karma ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento at sana ay minatutunan ng mga tagapakinig sa aking karanasan. Magsilbi sana ng aral ito sa lahat na kahit kailan ay hindi nyo matatakasan ang katotohanan. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. This is a shoutout to Eden Lavisto, Raquel Samalca, Hope Rosales, Yen Aranas, Annalyn Tumapang, Mark A. Duran, Lucring si Lucy, Lindsay Bentillo, Maria Rica Q, Manuzon and Princess Rojas. Magbasa naman tayo ng pinakamagandang comment. Galing kay Eldefer. Sabi ni Eldefer, ganda ng kwento, ganda ng pagka-narrate ni Sir Lancelot, hindi nakakaantok. More power po KTSB at SP. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo.
Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, Sitio Bangungot at Sitio Pangil, ito ang inyong lingkod, Lancelot, nagpapasalamat. Sipol. Dear Sir Jupiter, bago ko po simulan ang kwento ay gusto ko munang bumati sa lahat ng kagaya kong solid listeners dito sa Sitio Bangungot. Pati na rin po sa team na bumubuo nito. Stress reliever ko na po ang pakikinig sa mga kwento ninyo. Kaya naman naisip ko rin pong mag-share ng aking kwento. Ako nga po pala si Lalaine. 29 years old na po ako at nagtatrabaho bilang isang online seller dito sa Rizal. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nang umuwi ako sa probinsya ng nanay ko sa Albay nang mabalitaan naming pumanaw na raw ang kanyang panganay na kapatid na si Tito Edgar. Taong 2021 po nang mangyari ito. Napagpasyahan po namin ako na lang ang uuwi sa probinsya dahil medyo takot pa rin kaming mahawaan ng sakit si nanay kapag bumiyahe siya. May edad na rin po kasi si nanay eh. Dati pa po siyang na-diagnose na may sakit na TB kaya mahina po ang baga niya. Bangungot daw po ang dahilan ng pagkawala ni Tito Edgar. Sa katunayan, pagdating ko nga po noon sa probinsya ay yun ang narinig kong pinag-uusapan ng mga kamag-anak namin sa Lamay. Sabi nila hindi raw po normal ang pagkawala ni Tito. Para daw pong may kakaibang nangyari sa kanya bago siya mawala kaya siya binangungot. Hindi ko nga lang po alam kung ano kasi nahihiya naman akong magtanong agad at magmusisa. Marami na rin po kasing bisita nang dumating ako. Busy rin ang mga pinsan ko sa pag-aasikaso. Sa bahay din po ni Tito Edgar ako tumuloy. Isang linggo lang naman po ako doon hanggang sa ilibing lang ang tito. Yung bahay po nila ay medyo luma na pero ayos pa naman. Gawa naman po yun sa bato pero yung style po ng loob ng bahay ay halatang makaluma na. Sa pader po ng salas nila ay makikitang nakadisplay ang iba't ibang artworks na naka-frame. Mga gawa po yun ni Tito Edgar. Frustrated artist po kasi siya. Mahilig po siyang mag-drawing simula pa raw po noong binata siya. Kaya lang, at hindi niya na po yun ganong pinagtuunan ng pansin dahil hindi naman daw po niya yun pagkakakitaan. Mabait at masipag na tatay po si Tito Edgar. Isa po siyang kilalang technician sa lugar nila o yung gumagawa ng mga sirang appliances. Natatandaan ko nga po na kapag dumadalaw kami ni nanay noon sa kanila ay madalas ko siyang panoorin habang nagkukumpuni ng sirang mga gamit sa terrace na nasa likod ng kanilang bahay.
Kaya naisipan kong doon muna tumambay saglit para balikan ang mga alaala ko kay Tito Edgar. Maliwanag naman sa lugar na yon kahit gabi dahil na rin sa dami ng ilaw. Sa totoo lang po kasi ay hindi naman ako close sa mga relatives namin sa Albay bukod kay Tito Edgar. Wala rin naman po akong gaanong makausap doon. Kaya lang po pagpunta ko sa may terrace na abutan ko pong umiindap-indap ng sabay-sabay yung 3 ilaw doon. Pagkatapos bigla pang humangin ng medyo malakas kaya napayakap ako sa sarili ko. Mukhang nagpaparamdam ang Tio Edgar mo, Neng. Baka natuwang dumalaw ka. Biglang sabi ni Tita Carlota sa likod ko noon. Nagulat pa nga ako eh. Siya ang asawa ni Tito Edgar. Galing daw siya sa kusina tapos nakita niya ako doon sa may terrace kaya pinuntahan niya ako. Lalo lang akong natakot sa sinabi niya kaya bumalik na ako doon sa may labas kung saan nakaburol talaga si Tito Edgar. Masigip kasi ang loob ng bahay nila para sa maraming bisita, kaya nagtayo na lang sila ng parang malaking tent sa labas na hiniram nila mula sa barangay kasama ng mga monoblocks chair para doon pumwesto ang mga makikipaglamay. Medyo malawak naman kasi ang bakuran nila. Pumwesto ako sa pinakasulok. Doon sa duyan na nakakabit sa 2 malalaking puno ng mangga. Sa tabi ng bahay ni Tito Edgar ay mayroon nga palang sementeryo. Kaya napapaligiran sila ng mataas at sementadong pader. Mga ilang minuto akong nananahimik noon at nakamasid lang sa paligid habang sumisipol-sipol. Nagpalipas lang ako ng oras nang biglang may lumapit na bata sa akin. Isang batang babaeng may hawak na manyika. Tinanong niya ako kung pwede raw bang maupo sa tabi ko. Pumayag naman ako, total wala naman akong kasama eh. Pero maya-maya, bigla niya akong sinita. Ate, bawal pong sumipol sa gabi. Masama po yan eh. Sabi niya. Ako naman nagtaka. Hindi ako pamilyar sa pamahiing yun eh, kaya tinanong ko kung bakit. Sabi po kasi ng matatanda, parang nagtatawag daw po kayo ng masasamang espiritu, engkanto, o kaya po demonyo. Napatango na lang ako. Tinanong ko kung taga saan siya at sino ang kasama niya. Sabi naman ng bata, taga dyan lang daw siya sa malapit. Nakikisilip lang daw siya dito kasi may tumawag daw sa kanila. Baka kako anak ng kapitbahay yung bata. Nakakatuwa naman dahil napakabibo. Ilang saglit pa, napalingon ako ulit doon sa may unahan. Nakita ko si Tita Carlota na umiiyak habang nakatingin sa kabaong ni Tito Edgar. Naawa naman ako kaya nagpaalam ako doon sa bata na pupuntahan ko lang ang tita ko. Paglapit ko kay Tita Carlota, hinagod ko agad ang likod niya. Sumandal naman agad siya sa balikat ko habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Tapos hinayaan ko lang siyang magkwento.
Sabi ni Tita Carlota, bago raw pumanaw si Tito Edgar ay iba na ang kilos nito. Palagi raw itong nagkukulong sa kwarto at isinasara ang lahat ng mga bintana na parang may pinagtataguan. Kahit nga raw sila, ay ayaw nitong papasukin kaya nang mawala si Tito Edgar, ay talagang mag-isa lang din ito. Hindi raw alam ni na Tita Carlota kung ano ang ginagawa ni Tito Edgar. Sinubukan na rin nilang ipatingin siya sa doktor, pero wala naman silang maisagot na diferensya sa kanya. Matino naman daw ang pag-iisip nito maliban na lang sa pasumpong-sumpong na hallucinations na sabi daw ng doktor, dulot lang ng stress at gagaling din daw agad basta inumin ito ang mga iniresetang gamot sa kanya. Kaya lang talagang wala pa rin daw yung naging magandang epekto. Parang lalo nga raw lumala ang lagay ni Tito Edgar. Nang umagang matagpuan nilang wala ng buhay si Tito Edgar ay doon lang din nila nalamang itinapon pala nito yung mga gamot niya sa basurahan. Talagang iyak ng iyak si Tita Carlota, kaya kahit hindi pa siya tapos magkwento, ay hindi niya na nagawa pa yung ituloy. Noong medyo lumalim na ang gabi, sinabihan ako ng mga pinsan ko na magpahinga na raw dahil galing pa ako sa biyahe. Unang araw pa lang naman ang lamay kaya pumayag na ako, total ay nakakaramdam na talaga ako ng pagod. Sa kwarto ni na Tito Edgar at Tita Carlota nila ako pinatuloy. Opo, doon mismo sa kwarto kung saan binangungot si Tito Edgar. Yun lang kasi ang kwartong may CR din sa loob. Kaya para daw hindi ko na kailangang lumabas ay doon na lang nila ako pinatuloy. Ayos lang naman sa akin dahil hindi naman po ako matatakutin. Minabuti ko po munang maglinis ng katawan noon para presko. Sipol-sipol pa ako habang nagsasabon nang bigla kong maalala yung sinabi sa akin ng bata kanina. Bawal nga palang sumipol sa gabi. Habi ko pa naman gawin yun lalo na kapag may ginagawa ko. Nakuha ko yun kay Tito Edgar dahil sa tuwing nagkukumpuni siya noon ng mga sirang appliances ay palagi rin po siyang sumisipol. Alam niyo naman po kapag bata, kung ano ang makita sa matanda, ginagaya hanggang sa makasanayan ko na rin sa aking pagtanda. Mga 10:00 pa lang ng gabi ay nakatulog na ako. Hindi ko pinatay ang ilaw dahil yun din ang bilin sa akin ni Tita Carlota. Pero pagsapit ng hating gabi, bigla po akong naalimpungatan. Dahil nakakarinig ako ng mga kaluskus sa paligid. Pagmulat ko ay wala ako halos makita dahil napakadilim. Nagtaka pa nga po ako kung sino ang nagpatay ng ilaw dahil bukas naman yun nang matulog ako. Naisip ko na lang po na baka si na Tita Carlota o ang mga pinsan ko ang nagpatay ng ilaw. Tahimik din sa labas, parang wala nang ganoong tao. Kinapa ko yung cellphone ko na nilagay ko kanina sa ilalim ng unan. Pagkatapos ay binuksan ko yun para sa natingnan
kung anong oras na. Pero nang biglang lumiwanag dahil sa ilaw ng cellphone ko ay napatili ako bigla nang mahagip ng paningin ko ang isang pares ng mga matang naroon sa paanan ko. Talagang napakalakas po ng kabog ng dibdib ko ng mga time na yon, Sir Jupiter. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Para makasigurado po ay binuksan ko pa ang flashlight ng cellphone ko at doon po tumambad sa akin ang napakaraming nakakatakot na imaheng nakapaligid sa higaan ko. Lahat sila ay nakatayo sa gilid ng papag at nakatingin sa akin. Hindi ko makakalimutan ang mga itsura nila. May isang nilalang na masama ang tingin sa akin. May malaking sugat po ang halos kalahati ng mukha niya. Yung isa naman po, walang mata. Meron pang nasa ulunan ko na walang buhok pero may puting bigote at napakatulis ng tungki ng ilong. Pero ang pinaka nagpataas po noon ng balahibo ko ay yung nilalang sa paanan ko. Kulay pula po ang balat niya pero nababalutan po yung ibang parte niya ng parang itim na balahibo. May 3 malalaking sungay po sa ulo niya at nakangiti po siya sa akin. Tapos ang hindi ko inaasahan ay nakita ko rin yung batang nakausap ko kanina sa labas. Yung nagsabi sa akin na masama raw sumipol. Bigla pa nga siyang lumapit sa akin tapos kinausap niya ako. Sabi ko sa iyo, ate, huwag kang sumipol. Masamang sumipol kapag gabi. Malas yan. Natatawag niyo kami. Ganyan na ganyan ang nangyari kay Mang Edgar. Pagkatapos po bigla akong hinawakan ng bata sa noo. Sa isang igla paro akong nanonood ng pelikula sa TV dahil bigla na lang pong may mga imaheng nag-flash sa utak ko. Nakita ko po si Tito Edgar sa parang palabas na yon na nagkukumpuni ng isang sirang electric fan sa terrace nila habang sumisipol-sipol. Tapos bigla po siyang napatingin doon sa may malaking puno sa likod bahay nila. Doon po biglang sumilip yung pulang nilalang na may 3 sungay. Nakangiti rin po siya kay Tito Edgar. Nanlaki po ang mata ni Tito Edgar, lalo na po nung biglang lumitaw yung batang babaeng may hawak na manyika sa harap niya. Sinita rin po siya ng bata tulad ng ginawa nito sa akin kanina. Bawal pong sumipol sa gabi. Masama po yan eh. Tapos naglaho na po ito, pati yung pulang nilalang na may 3 sungay. Bigla pong kumuha ng lapis at papel si Tito Edgar. Pagkatapos po, idinrawing niya yung 2 entity na nakita niya. Pagkatapos niya pong gawin yun, ay siya namang pagdating ng customer na nagpagawa sa kanya ng electric fan. Bigla po nitong nakita yung drawing niya tapos nagandahan. Binili po ng lalaki ang drawing ni Tito Edgar na parang ikinatuwa naman ito ng husto. Frustrated artist po si Tito Edgar. Kaya tuwang-tuwa siguro siyang nakatanggap siya ng papuri para sa talent niya.
Pagkatapos po nun, bigla nang bumilis yung nakikita kong parang palabas sa utak ko. Nakikita ko po si Tito Edgar na sipol ng sipol sa gabi. Pagkatapos po ay bigla na lang siyang magdodrawing. Para pong sinadya niyang sumipol ng sumipol para may makita siya. Kaya lang po biglang nagbago ang reaksyon ni Tito Edgar. Bigla po siyang naging parang paranoid. Dilat na dilat po ang mga mata niya tapos nakita kong nagkukulong na siya sa kwarto. Habang nasa kwarto po siya, wala na siyang ginawa kundi ang mag-drawing. Nakita ko po sa likod ng isip ko na parang nakakalat na yung mga papel sa sahig. Hanggang sa dumating na po sa point na hindi na kinaya ni Tito Edgar dahil sa kalagitnaan po ng pagtulog niya, ay bigla po siyang dinaganan noong nilalang na kulay pula. Doon na po talaga ako napasigaw. Hindi ko na po kinaya ang mga nakikita ko. Iyak ako ng iyak, Sir Jupiter, dahil talagang natakot ako. Sa buong buhay ko, ay yun na po yata ang pinaka-nakakatakot na nangyari sa akin. Bigla pong bumukas ang ilaw sa kwarto. Gulat na pinuntahan po ako ng mga pinsan ko at saka ni Tita Carlota para itanong kung bakit ako sumisigaw. Napayakap na lang ako sa kanila habang umiiyak. Hindi na po ako makahinga noon sa sobrang pagkahabag. Inalo naman po ako ni Tita Carlota hanggang sa kumalma ako. Doon, saka ko palang naikwento sa kanila yung nakita ko. Pagkatapos ko pong i-describe sa kanilang lahat yung mga nakita ko kanina, bigla na lang po silang nagkatinginan. Yung dalawang pinsan ko pong babae halatang natakot din sila kaya pati sila ay napaiyak na rin. Tinanong ko sila kung bakit. Ano ba kako ang nangyayari at parang may alam silang hindi ko maintindihan. Bigla pong may sinilip si Tita Carlota doon sa ilalim ng papag na hinihigaan ko. Kinuha niya mula doon ang isa pong malaki at parang lumang-luma ng box na kulay brown. Binuksan niya po yun sa harap ko at nanlaki po ang mga mata ko nang makita kong puro drawing ni Tito Edgar ang nakalagay doon. Yun pong mga drawing o sketches kamukha po yun ng mga nilalang na nakita ko kanina. Pagkatapos po sa likod ng mga drawing ngayon, parang may nakalagay na note na magulo ang pagkakasulat. Ayoko na at hindi ko na kaya. Yun po ang isa sa consistent line na nakasulat sa likod ng mga drawing ni Tito Edgar. Doon po namin napagtanto na parang pinagsisihan niya po ang pagtawag sa mga nakakatakot na nilalang na yun sa pamamagitan po ng pagsipol niya tuwing gabi. Hindi ko po alam kung maniniwala ba ako o hindi sa sarili kong karanasan noon, Sir Jupiter. Pilit kong iniisip na baka panaginip lang yun. Baka po binabangungot lang din ako. Pero talagang hindi po eh. Dahil pagkatapos po ng gabing yun, makailang ulit ko pang nakitang pagala-gala yung batang may hawak na manika doon sa lamay ni Tito Edgar.
Sabi po sa akin ng matatandang relatives namin huwag ko na lang daw pansinin. Hindi na lang po nila ako hinahayaang mag-isa kahit magbabanyo pa ako. Ganoon po ako katakot. Sa totoo lang po, gustong-gusto ko na nga pong umuwi noon, kundi lang po talaga dahil sa pagpigil sa akin ni Tita Carlota. Natatakot na po kasi talaga ako para sa sarili ko noon. Pakiramdam ko po kasi parang ako na ang susunod kay Tito Edgar dahil ako ang nagmana sa hilig niya sa pagsipol tuwing gabi. Pakiramdam ko rin ho, malaki ang kinalaman ng sementeryong katabi nila sa nangyari kay Tito Edgar. Pakiramdam ko po ay doon nanggaling yung mga entity na natawag niya dahil sa kasisipol niya. Basta malakas po ang kutob ko. Luma na rin po kasi ang sementeryong yun. Bata pa raw po sila nanay, nandoon na yun. Kaya marami rin sigurong sinaunang ligaw na kaluluwa doon. Parang pinamugaran na po talaga yun ng kung ano-anong nilalang dahil na rin sa paglipas ng panahon. Noong araw po ng libing ni Tito Edgar, sumama pa rin ako kina Tita Carlota kasi ayaw kong magpaiwan sa bahay. Doon lang din po siya sa sementeryo sa malapit inilibing. Doon po, Sir Jupiter, nakita ko ulit yung batang may dalang manyika. Kinakawayan niya po ako at itinuturo ang isang nitso. Hindi ko po sana yun papansinin dahil nagsisimula na naman akong kilabutan. Kaya lang po sa isang iglap ay nasa tabi ko na yung bata. Kinalabit niya ako. Hindi ko rin alam kung paanong bigla niya akong napantayan gayong mas matangkad ako sa kanya. Basta ang alam ko, bumulong siya sa tenga ko. Ang sabi niya sa akin, hindi raw po niya pangalan ang nandoon sa lapida na yun. Hindi rin daw po kasi kanya yun. Pero doon daw po siya ipinasok ng taong nanakit sa kanya. Pagkatapos daw po siya nitong pagsamantalahan. Pinilit ko na lang pong huwag maiyak at matakot, Sir Jupiter, para hindi na mag-alala pa sina Tita Carlota. Tiniis ko na lang po ang takot ko, total ay last day ko naman po doon at kinabukasan na ang balik ko sa Rizal. Mabuti na lang po talaga at pagkatapos noon ay tinantanan na rin ako ng mga nilalang na yun. Pagkatapos po ng lamay ay inaya ko rin pong magsimba sina Tita Carlota at ang mga pinsan ko para kahit papaano po mabawasan ang sakit na nararamdaman nila at pati na rin po ang takot ko. Pero yun po talaga, Sir Jupiter, ang isa sa pinaka-hindi ko malilimutang karanasan sa buong buhay ko. Simula nga po noon ay naging madasalin ako dahil sa takot na baka balikan ako ng mga nakakatakot na nilalang. Mabuti na lang po at 2 taon na ring hindi ko na ulit yun naranasan pa. Hindi na rin po muna ako bumalik sa Bicol dahil parang na-trauma po yata ako. Sa ngayon po hiling ko lang na kung nasaan man po si Tito Edgar, sana ay maayos na po ang lagay niya. Ganoon din po sina Tita Carlota at ang mga pinsan kong naulila niya. Pero bago ko po tapusin ito,
Gusto ko po sanang magtanong sa mga kasityo bangungot natin dyan. Naniniwala po ba kayo sa pamahiing bawal daw pong sumipol sa gabi? Sino po sa inyo ang nakarinig na ng tungkol dito? So, yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa aking karanasan. God bless na lang po sa ating lahat. Ako po ulit si Lalaine at hanggang dito na lamang po. Salamat. Bago natin simulan ng kwento, please like